Good day everyone. Our topic for today is all about graphs of rational function. And this is the second part. Let's start. Process for graphing a rational function. Step 1. Find the intercepts. Step 2. Find the asymptotes. Step 3. The vertical asymptotes will divide the number line into regions. Also, plot the x and y intercept of the graph. Number 4. Sketch the graph. So let's have some example. Sketch the graph of the following. 1, 2, and 3. Ito rin yung given natin dun sa ating last discussion. So let's continue. Number 1. Step 1 is to find the intercepts. Nagawa na natin siya before. Nakuha na natin siya. And we get the graph crosses the x-axis at -2 and y-axis at -6. Step 2. Find the asymptotes. Nagawa na rin natin siya last time. And the graph is asymptote 2, x equals to 1, and y equals to 3. Step 3. Graph na natin yung x and y intercept and the asymptotes. So, Cartesian plane please. Ano-ano ba yung mga asymptotes natin? Meron tayo ditong y equals to 3 and meron tayong y equals to 1. So, mapapansin, nahati yung Cartesian plane into 4 regions. Meron tayo dito sa top, bottom, dalawa sa bottom, dalawa sa top. Okay, now, ang tanong, saan dyan na region yung graph ng ating rational function? So, una, ilagay muna natin yung mga intercepts para magkaroon tayo ng idea. Okay, so we know, yung graph ay dumaan sa -2 saka sa -6. So, malamang may graph dito. Okay, so isa pang way is to analyze the situation. So, isang way dito para malaman kung saang region siya ilalagay yung graph natin ay magbabase tayo dito sa ating vertical asymptotes. In this case, ito ay isa lang. So, vertical asymptote lang pala. Para malaman natin kung saang region natin igagraph yung ating rational function, magpo-focus tayo dun sa ating vertical asymptote. In this case, ito yung 1. Now, hahanap tayo ng point bago dumating yung 1 at pagkatapos ng 1. So, pipiliin natin yung medyo malapit sa 1. So, in this case, pili tayo ng 0.99. Palit natin dun sa x. And then, test natin using sign analysis test. So, ang goal lang natin dito ay sign lang. Hindi natin kailangan ng value. Nakuha? So, yung numerator, ito ay positive. Yung denominator, ito ay negative. So, positive over negative ay negative. Meaning, nandito siya sa ibabang region. So, ganun lang siya kasimple. Next, kuha tayo ng number na mas mataas sa 1. So, yun naman ay 1.01. Ipalit natin dun sa x. So, magiging positive yung numerator, positive yung denominator, meaning, positive over positive is a positive. Ano ibig sabihin? Nandun siya sa taas na region. Okay? And ganito yung magiging itsura ng graph natin. Meron tayo sa region na to, and meron tayo sa itaas. Okay, so para masabi natin na this is correct, or para natin ma-check kung tama yung ginagawa natin, gamit tayo ng Desmos. So, i-graph natin yung ating function. Kaya, wala nang chance na magpasa kayo ng mali. Kasi, pwede nyo nang i-check yung sagot nyo kung tama ba yun or mali. 3x plus 6 all over x minus 1. There you go. Ito yung graph ng ating rational function and sakto naman siya dun sa ating sketch kanina. Meaning, our answer is correct. Okay, so let's move on. Balik na tayo. Sample number 2. Step 1, find the intercepts. Nakuha na natin siya last discussion. So, the graph crosses the y-axis at -1 and does not cross the x-axis. Step 2, asymptotes. Nakuha na rin natin siya last time. So, the graph is asymptote 2
2x equals to negative 3, x equals to 3, and y is equals to 0. Step 3 na agad tayo. Cartesian plane please. Lahat ng asymptotes, i-graph na natin. Unahin na natin yung y equals to 0 o yung x-axis. Y is equals to 3. Sorry, x equals to 3 and x is equals to negative 3. Next, lahat ng mga intercepts, isa lang naman yun, yung negative 1 ng y-axis. Next, sketch na natin yung graph. So again, ang focus natin yung nasa vertical asymptote, yung negative 3, saka yung positive 3. So sa negative 3, kuha tayo ng mas mataas sa kanya. Rather, mas mababa sa kanya. So test natin ang negative 3.01. Ipalit natin dun sa x. So, mapapansin, ito ay positive, and nasa denominator natin ay positive din. Bakit? Kasi yung negative 3.01 squared ay mas mataas sa 9. So, ito ay positive over positive or positive. Anong ibig sabihin? Nandito siya sa may itaas na region. Nakuha? Next, tayo sa mas mababa sa negative 3. So, palit natin ay negative 2.99. Like this. So, negative 2.99 squared, hindi yan naabot ng 9. So, yung denominator ay negative. Numerator ay positive. Positive over negative ay negative. So, meaning nasa ibaba siya or sa ibabang region natin siya igagraph. So, meron tayo sa top, meron tayo sa ibaba. Nadadaan sa negative 1. Next, bago dumating ng 3. So, test natin ang 2.99. Positive yung numerator. Yung denominator ay negative. Positive over negative ay negative. So, sure na nandito siya sa region sa ibaba. Last one. Mas mataas sa 3, 3.01. Positive yung numerator. Yung denominator ay positive din. Bakit? Kasi mas mataas na to sa 9 pag in-squared natin. Okay? So, meaning, nandito siya sa itaas na region. So, therefore, meron tayo ditong graph. Like this. Meron tayo sa bandang ibaba, nadadaan sa negative 1, at meron tayo dito sa itaas na bahagi. Now, itry natin kung tama yung ating sagot. So, paano i-check kung tama yung sketch mo? Punta ka sa Desmos. I-graph natin. F of x. Pwede nyo namang i-download to. Free naman siya. All over x squared plus, minus 9. There you go. And, kahawig naman yung sketch natin. Hindi lang tama yung bandang ilalim. Yung sa atin, parabola. So, ito ay hindi siya mukhang parabola. And, kung mapapansin, kamukha siya nung ating ginawa kanina. So, therefore, again, sketch lang naman siya. And therefore, our answer is correct. Okay? Next, let's move on. Example number 3. And this is the last. Step 1. Nagawa na natin siya before. Kunin natin. The graph crosses x-axis at negative 2 and positive 2 and hindi siya dumaan sa y-axis. Asymptotes. Nakuha na rin natin to. Asymptote siya sa x equals to 0, x equals to 4, and y is equals to 1. Next, step 3. Cartesian plane. I-graph na natin lahat ng kanyang mga asymptotes. Yun ay y equals to positive 1. Meron tayong x equals to 4 at meron tayong x equals to 0 or the y-axis. Okay. And ilagay natin yung kanyang mga intercept. X-intercept niya ay positive 2 saka negative 2 at hindi siya dumaan sa y-axis. Okay. Next, sketch the graph. Again, ang focus natin dito ay yung vertical asymptote natin. Especially yung 0 and yung 4. So, kuha tayo ng test point, mas mababa sa 0. So, pinakamagandang point dito ay negative 0.01.
check natin. Yung numerator ay sure na negative. Yung denominator ay positive kasi negative times negative ay positive. So, negative over positive is negative. Meaning, nandito sa ibabang region yung ating graph. Obvious naman kasi dumaan nga siya sa negative 2. Okay? Next, mas mataas sa 0. So, 0.01. Yung numerator natin ay negative. Yung denominator natin ay negative din. So, negative over negative ay positive. So, meaning meron tayong graph sa itaas na region. Next, yung bago dumating ng 4. So, magandang point ay 3.99. So, 3.99 squared ay mas mataas sa positive 4 rather sa negative 4. So, ito ay nasa 15 plus. So, 15 minus 4 ay positive. So, ang goal natin ay sign. So, positive tong numerator. Yung denominator naman natin ay 3.99 times 3.99 minus 4 times 3.99. So, mas malaki to. So, ano ang ibig sabihin? Numerator ay positive. Yung denominator natin ay negative. So, positive over negative ay negative. So, ibig sabihin, meron tayong graph sa taas, meron tayong graph sa ibaba. So, anong ibig sabihin nun? Dumaan siya sa taas, dumaan siya sa negative, tapos bumaba siya. So, dumaan siya dun sa ating horizontal asymptote. Okay? But, possible naman siya mangyari kasi ginraph nga natin dun sa mga unang example natin na dumaan siya dun sa horizontal asymptote. Kasi, kung sinabi nating asymptote, ang tinutukoy naman doon ay yung negative and positive infinity. Nabanggit ko naman siya nung una nating discussion. So, wala namang problema kung dadaan siya sa bandang gitna ng ating graph. So, ibig sabihin, meron tayong graph sa taas at meron din tayong graph sa ibaba. At dumaan siya sa ating horizontal asymptote. Pwede namang mangyari yon kasi yung horizontal asymptote na tinutukoy natin ay dun sa positive and negative infinity. Okay, so let's move on. Next, mas mataas sa 4. So, mas magandang point ay 4.01. Kunin natin yung sign ng numerator. Ito ay positive. Yung denominator naman natin ay 4.01 squared. So, mas malaki to. So, positive din. Positive over positive ay positive. So, meaning, meron tayong graph sa bandang itaas na region. So, gawin natin yung graph natin. Meron tayo sa ibaba, nadadaan sa negative 2. Next, yung nakita natin kanina, manggagaling sa taas, magko-cross, dan sa positive 2, and then bababa. Like this. And meron tayo dun sa itaas. Okay, let's check kung tama yung ating graph. So again, paano malalaman kung tama yung ginagawa natin? Gamit tayo ng Desmos. Okay. So we have f of x equals to x squared minus 4 divided by x squared minus 4x. There you go. This is our graph ng ating rational function. And kamukha naman siya nung ating ginraph, yung sketch natin kanina. So, therefore, we can say that our answer is correct. So, balik na tayo. And that's all for today. And as always, that's it.